Grabe Paps, ba't nagkaganito yung block mo? Grabe, basag oh. Hindi nakalapat yung valve, ang lakas ng tagas. So yun, magandang araw mga idol, at dito nga po ay meron na naman tayong bisita at sobrang dami ng problema ng motorsiklo niya. At ayon nga po kay tropa, sa kada 1 kilometro na matatakbo ng kanyang motorsiklo ay bigla na lang mamamatay ang kanyang makina. Itinitirik daw siya at bigla na lang daw mag-overheat ito. Kaya naman ikinarga na niya sa Lalamove ang kanyang motorsiklo upang madala lang niya dito. Raider 150, yun si Paps may-ari. Saan ka pa galing Paps? Munyos lang, kinarga sa Lalamove kasi nag-overheat. Lagi daw namamatay. Pag namatay, ang tagal na mabuhay. Tagas dito, ang lakas. At base nga po sa ating mga nakita, ang motorsiklo niya ay matindi na ang pinagdaan ng laban. At kung inyo pong makikita, ay talagang laspag na. At halatang napabayaan na ang kanyang makina. Subalit ito daw ay nabili lang niya sa isang tropa. At dito nga po ay inumpisahan ko ng baklasin ng kanyang makina. At kung mapapansin po ninyo ay talagang ito ay napabayaan na. Ang cam holder niya ay na-lost thread at in-oversized na. Replacement pa ang cam holder. Ang kagandahan lang sa mga ganitong lumang makina, kung hindi pa napapalitan ang mga pyesa niya, ay di hamak na mas matigas at matibay ang pyesa ng luma kaysa sa mga bagong labas. Kagandahan lang dito Paps talaga kahit luma na, laspag na yung motor. White cams siya. Mas matigas ang camshaft nito. Deform na oh. Maganda ito pinapalitan na. At matindi na rin ang tama ng kanyang manifold. Kung ganito na ang itsura ng ating mga manifold, ina-advise po ito na palitan na. Na maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng ating makina at itirikan nito sa kalsada. At dito nga po ay kung mapapansin ninyo, ito po yung bago. Ina-advise ko na SGP ang gamitin natin na manifold. At kung mas malaki naman ang inyong karburador, ay ina-advise ko na stock ng Raider 125 ang gamitin ninyo. At para sa naghahanap, marami po tayo nito. Ilalagay ko po sa baba ang link upang makita ninyo. At dito nga po ipinagpatuloy ko ng buksan at alamin kung ano pa ang mga posibleng naging problema. At dito nga ako'y nagulat sa aking mga nakita. Luwag na luwag ah. Basag ang pin block. Oh. Ay, biya. Ayan oh. Sigunyan kaya. Niwala ka na, sabi ko sa'yo may tama eh. Ayan oh. Oh, laki ng crack. Saan napapunta yung ano niya? Nasa loob yan. Diba? Sabi ko sa'yo, black yan. Walwal ang black. Ni idol. Walwal ang black. Dito nga po sa ating mga nakita ay talagang nakakapagtaka kung bakit nabasag ito ng ganito. Ayaw nating manira sa unang gumawa ng mekaniko nito. Basta gagawin ko lang ang tama ng aking trabaho. At ating pong napag-alaman na local ang kanyang mga valve seal, kaya papalitan natin siya ng original. Ito yung nakakabit sa kanya. Lambot. Although hindi naman siya matigas, kaya malang replacement sa sobrang lambot niya. Dali siyang ma-deform. Mga idol, palit tayo ng valve seal na original. Basta naghahanap, ito po yung parts number niya mga idol. Ito yung original. Makunat. Yan. Buhusan mo idol, buhusan mo. At dito nga po yung ating nakita na ang lahat ng valves niya ay local na nga ay sumisingaw pa. Sa ganitong sitwasyon na ina-advise ko po na magpalit na lang tayo ng bago at original para hindi na paulit-ulit ang trabaho. At eto na nga po ang bago. At ang lahat na ipapalit po natin ay original. SGP valves. At dito nga po, inumpisahan ko ng ikabit ng kanyang original na manifold. Kasabay ang bagong stainless bolts upang hindi na ito kalawangin. At pagkatapos ng ilang oras ay eto naman ang nangyari. Testing. At dito nga po ay okay na ang kanyang makina at siguradong ang may-ari nito ay makakangiti na. Ako'y kinikilig, bakit kayang malapit ako'y nanginginig? Okay na Paps? Okay na. Gasolina na lang kulang. Papagaling Paps? Hila, Santa Cruz. Santa Cruz. Oo. Lapit lang. Ikaw Paps? Yan lang, San Bartolome. Ito, ikaw pinakamalayo. No baliches lang.
Ikaw, Paps, saan ka magaling? Muñoz. Yun, ang kanya, Raider. Itong kay Paps naman, ang problema, galit na galit sa tornilyo na sobra ng higpit. Lost thread. Lost thread, yung drain plug. Nang madalas nangyayari sa sa motor. Ayan o, kinamay na lang. Oh, yun. Advice ko po sa lahat ng mga magdi-DIY ng ating pag-change oil ng ating mga makina, huwag pihitin ang ating mga tornilyo kapag ito ay mainit pa. Hayaan muna nating malamig ang ating mga bolts at siguraduhin paluwag ang ating pagpihit kung ito ay ating luluwagan. So yun, maraming salamat sa panonood. At kung umabot ka sa punto ng bidyong ito at kung natuwa at may natutunan ka, paki-like and share naman at paki-follow na rin para masaya. Big shout out nga pala sa mga idol ko na palaging nanonood. Paps, ingat. Hanggang sa muli. Bye-bye.